Hi everyone! Nakakain lang kasi natin. So good evening everyone, it's me again, Kuya Daniel. And alam niyo, sa totoo lang, no, meron akong gustong i-share sa inyo, no. I have a client na una pa lang hard client na siya. Gaano siya ka hard client? September nag-application siya. September pa-approvean ko siya kahit hindi siya approvable. And that day I asked her na tara, kunin na po natin yung sasakyan. Pero wala. September, October, pinipilit ko siya kumuha ng sasakyan. Wala. October, November, pinipilit ko siya kumuha ng sasakyan. Ang hirap. Until December, napakuha ko siya ng sasakyan. And sobrang hirap na araw-araw ko siyang pinipilit. Bakit gusto ko siyang pakuhanin ng sasakyan? Number one, pinaghirapan ko mapa-approvean siya. So dapat nga lang talaga na mapakuha ko siya ng sasakyan, diba? Number two, financing kasi yung transaction. And yung unit ang kinukuha niya is Everest. And during that time, Everest trend is a 1.6 million pesos na sasakyan. So pag kinuha mo yung 80% noon, yun yung amount finance na magiging kukuha na ng commission. And during that time, maliit lang naman ang commission namin kasi chinachani ng management. So instead of 3%, ang napupunta sa amin 1% lang. So kahit na ganun kaliit, talagang tsatsagayin ko na lang. Okay. Ngayon, fast forward tayo. Alam niyo nung tatrabaho ko sa Toyota noon, Toyota Cubao, hindi siya kubuha sa akin ng ng Fortuner. Sayang. Kahit sabihin natin puntos lang, okay lang. Ganun ang Toyota, yung puntos lang. Then we came up to this na yung ate niya, hindi, bunsong kapatid niyang babae, kukuha rin ng Fortuner. Guys, ang hirap pa-aprobahan. Lahat na ng bangko dinaanan na namin until na pa-aprobahan ko sa, what do you call this? Sige, banggitin ko na. Ano ba itong daanan na to? Walang ka-quality. Napa-aprobahan ko siya sa PS Bank. Okay. So kahit pa paano may laman ng konti lang, ha. Hindi siya ganun kalaki ang commission to. And then nag-decide siya ulit na kuha siya ng sasakyan. So pina-aprobahan ko sa BIOS. Guys, ang hirap na ng kliyente. Hanggang ngayon, 2023 yung panahon na kukuha siya ng sasakyan. 2025 na, wala pa din. Nasa akin pa rin yung cheque. Tapos inquire. Actually this 2025, nag-inquire siya sa akin ng sasakyan kung meron bang zero down payment. Totoo naman na may na-aproba sa zero down, kaya nga lang sila kasi hindi, due to meron ng mga tama, etc. Ganito, bago yung business ng anak niya. Grabe, sobrang hard. Ang sakit sa ulo. So madaling salita, wala nga. Antay tayo na magbago isip nila, or sana magkaroon sila ng pera. Okay. So may mga kliyente po talaga na sobrang hard to convince, hard to get. Ano pa ba yung mga hard-headed, hard to understand. Okay. Nakakasal sa kanila. But anyway, as a sales, we need to understand them. We need to
have a critical thinking. Why is there attitude? Why is there thinking like that? Ano ba yung English na to? Nahirapan tuloy ako. Bakit meron ganun pag-iisip ang isang tao? And despite meron siyang ganun, gusto niya pa rin ganun yung down payment niya. Hindi naman pwede. So sana ma-turn natin ito into sales. Okay?